When you are tired, you should learn to rest, not give up. Pag pagod ka, matuto kang magpahinga, huwag kang susuko. Napakadami sa atin kasi pag pagod na, ano yung nakikita nilang solusyon? Sumuko. Ayaw na. Sa bagay, hindi natin masisisi kamukha ang isang breadwinner, mag-isang nagtatrabaho, sinakripisyo ng sarili, hindi na nga nag-asawa, nakalayo sa pamilya, nag-abroad, palaging nagpapadala ng pera, habang yung kanyang mga kapatid hindi nagtatrabaho, umaasa lahat sa kanya. Di ba nakakapagod yun? Di ba nakakasawa yun? Tapos, pag kulang yung pinapadala, makakarinig ka pa nagrereklamo. Ang sakit. Sa bagay, sino ba yung hindi susuko? Kung tapat ka naman na asawa, ginagawa mong lahat para mag-work yung relationship nyo. Pero itong iyong asawa, ayaw kang kausapin. Palaging wala sa bahay. Pag nasa bahay, napakalamig ng trato niya sa'yo. Pag tatanungin mo, magagalit, magwawala, mumurahin ka, sinasaktan ka na. Ang sakit. Lalong-lalo na kung alam mo may tinatago siya. Lalong-lalo na kung alam mo totoo, meron na siyang iba, dinideny, nagsisinungaling pa sa'yo. Nakakapagod. Kaya nga, hindi mo masisising sumuko. Hindi rin natin masisisi yung mga iba, working student, mahirap ang buhay. Minsan nakakapanghina, ginagawa ang lahat at nawawalan ng gana. Body and soul. That is the good news. And that is the reminder for us. Sabi po ng mga doktor, ang tulog, yan po yung paraan ng ating katawan para i-repair ang kanyang sarili. Sleep is the repair shop of the body. Kung may nararamdaman kang masama, kung may dinadamdam ka na masakit, gawin mo, matulog ka. Kulang ka sa tulog. Kaya nga tignan niyo po, yung mga nagkakasakit, sino yung mga yan? Yung mga palaging puyat, di po ba? Kung may sakit ka, matulog ka. The body will repair itself. The body will heal itself. Pero ano po yung repair shop ng ating kaluluwa? Yan po yung dasal. When we pray, our prayer, our communion with God helps heal our broken hearts. Prayer helps heal our broken spirits and soul. Sino yung mga may sakit sa kaluluwa? Yung mga nabubuhay sa kasalanan. Yan din yung mga taong lulong sa bisyo. Hindi nagdarasal. Hindi nakikinig sa salita ng Diyos. Hindi sila gagaling dahil hindi sila lumalapit sa Diyos. Hindi sila mapapabuti. Hindi sila maghihilo dahil hindi sila lumalapit sa Diyos. Hindi nila binubuksan ang kanilang sarili sa Diyos. Napakaganda po, basahin nyo. 1 Peter chapter 5 verse 7. Sabi niya, cast all of your worries and anxieties on God because God cares for us. Sing sa basketball, sa sports. Pag pagod na pagod yung atleta, anong ibig sabihin? Ang tagal na niya naglalaro. Hindi naman siya mapapagod kung hindi naman siya lumabas doon, kung hindi naman siya naglaro, kung hindi naman siya nakisali. Di po ba? Kaya pag pagod ka, dapat magpasalamat ka din. Kasi ibig sabihin, nagtrabaho ka, nagbanat ka ng buto. Pero ipagpatuloy mo yung mabuting ginagawa mo. Huwag kang susuko at huwag kang magpapaling lang, magpapatukso. Bakit? Konti na lang. Matatapos na yung pinagpapaguran mo yung trabaho mo at makakamtan mo na ang gantimpala at ang bunga ng iyong sakripisyo. If you have to stop, if you have to rest,